mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Artist sketch na ang mga suspect sa pagsabog sa Davao City hawak na ng mga otoridad. Ginamit na improvised explosive device, cellphone triggered ayon sa inisyal na investigasyon. 2 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng mga suspect sa Davao Night Market Blast ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Davao. Pangulong Rodrigo Duterte bibiyahe na patungo ng Vientiane, Laos ngayong araw para sa ASEAN Summit. China pinagpapaliwanag ng Pilipinas kaugnay ng pagdami ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal. MMDA nakikipag-ugnayan na sa local government units para sa pagpapatupad ng Unified Traffic Violation Penalties. Sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit sa 1,000 residente sa isang barangay sa Norzagaray, Bulacan natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 nasugatan sa bangga ng 2 motorsiklo sa Commonwealth Avenue kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Isang text mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team pasado alas 7 kagabi na nangangailangan ng tulong matapos ang nangyaring aksidente sa 2 motorsiklo sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon. Natanaw namin yung may nakakuha na motor tapos may nakahigang babae. Tinakbo namin kasi alam namin aksidente na. Lumabas daw sila doon sa may mga concrete barrier. Paglabas nila, dumadating naman itong naka-aksidente. Ayun na. Agad nirespondihan ng grupo ang pinangyarihan ng aksidente at nadatnan ang mga nasugatan na kinilalang sina Janet Sapin, 39 anyos at Morris Mark Menderico, 35 anyos. Nagtamo si Janet ng malaking sugat sa kanang paa, siko at tuhod na angkas ng kanyang asawa na si Tone. Habang si Morris Mark na driver ng isa pang motorsiklo ay may galos sa tuhod na kapwa nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos mabigyan ng first aid ay agad nang dinala ng grupo si Janet sa Quezon City General Hospital kasama ang kanyang asawa na bugbog lamang ang tinamo sa katawan. Habang si Morris Mark ay tumanggi nang magpahatid sa ospital. Iimbestigahan naman sa Quezon City Traffic Sector 5 ang 2 motor rider sa nangyaring aksidente. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nirespondihan rin kagabi ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa West Avenue sa Quezon City. Narito ang report ni Maki Libradilla. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang biktima ng hit and run sa West Avenue, Quezon City mag-aalas 8 kagabi. Sugatan at hindi makatayo ang biktimang si Salvador Navarra nang abutan ng rescue team matapos itong mabangga ng umano'y SUV. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon at nawala ng malay ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa ulo, kaliwang braso at hiwa sa kaliwang binti. Subalit higit na iniinda ng biktima ay ang pananakit nito ng ulo. Ayon sa isang nakasaksi sa pangyayari na hindi na humarap sa kamera, patawid umano ang biktima nang mabangga ito ng isang SUV. Huminto pa umano at bumaba ng sasakyan ng nakabangga para tingnan ng biktima.
Subalit pagdating ng mga pulis, pinaalis ng mga ito ang nakabangga at pinagsisigawan pa ng mga pulis ang biktima nang malaman nilang nakainom ito. Hindi naman matukoy ng nasabing witness kung sino ang mga pulis na responde sa lugar nang mangyari ang aksidente. Matapos na mabigyan ng pangunang lunas ang biktima, nagpahatid na lang ito sa kanyang mga kamag-anak sa Maynila at tumanggi ng magpadala sa ospital. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hawak na ng Philippine National Police o PNP ang artist sketch ng mga suspect sa Davao bombing. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa floor. Kinumpirma nga ng pamunuan ng Philippine National Police na hawak na nila ang artist sketch ng mga suspect sa Davao bombing. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ang isa sa 4 na suspect niya ay may mahabang balbas na siyang nag-iwan ng bag sa plaza sa Rojas Avenue na may lamang bomba. Samantala, bukod sa Abu Sayyaf, isa rin sa tinitinang anggulo ng PNP sa Davao ay ang pagbabayad ng mga drug lord ng mga kriminal upang isagawa ang pagpapasabog. Ayon kay Chief PNP, puspusan ang ginagawang kampanya ng PNP laban sa iligal na droga at hindi malayong gumawa ng paraan ng mga drug lords upang gumante. Samantala, muling nanawagan ang PNP sa publiko na wag nang ipakalat pa ang mga natatanggap na mensahe tungkol sa umano'y gagawing pambubomba sa mga mall dito sa Metro Manila ng 4 na babaeng mula Basilan dahil wala aniya itong katotohanan. Gayunman, dapat pa rin aniyang maging mapagmatsyag ang lahat at agad na i-report sa PNP kung may mapapansing kahina-hinalang tao o abandonadong gamit sa kahit saang lugar. Balik sa floor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Kamkrame. At sa kaugnay na balita, inilabas na rin ng Philippine National Police ang inisyal na resulta ng investigasyon sa nangyari pagsabog sa Davao City noong Biyernes. Tinutugis na rin ng PNP ang 3 suspect sa pambubomba. May report si Janice Inhente. Cellphone ang ginamit na triggering device sa pinasabog na improvised explosive device o IED sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Regional Crime Laboratory Office sa Davao City, nakakuha ng fragments ng IED sa katawan ng ilan sa mga biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na bahagi ang mga ito ng 60mm mortar round. Kinonfirm nga po na galing siya from a 60mm mortar. Yun naman lamang po at sinabi doon na yung mga fragmentations na pinakita kanina ay galing din po dun sa katawan ng mga biktima. Samantala, tinutukan ngayon ng PNP ang pagtugi sa 3 suspect sa Davao Blast na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit sa 60. Ayon sa pulisya, 8 testigo ang kanilang pagbabasihan sa ginawang artist sketch ng otoridad. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi pa matiyak sa ngayon kung nasa lungsod pa ang mga ito. First, doon sa person of interest. May description tayo. Kinuna na ng artist sketch. Yung mga babae hindi pa nakuna ng artist sketch. Accordingly, isang lalaki at saka 2 babae yung mga persons of interest. Una nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa kanilang tinitingnang dahilan ng pag-atake ay ang pagpapaigting sa pagpuksa sa mga bandidong Abu Sayyaf at ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. That is what we are suspecting. To ease up the pressure that we have been experiencing in Sulu and Basilan right now, this might be a diversionary tactic para ma-ease up yung pressure doon sa kanila at ma-divert na naman tayo. From being offensive, they want us to become defensive. Right now, hindi pa talaga namin ma-establish ang gusto, ma-prove. Pinakamalapit ito is yung problema doon sa Sulu. Pinakamalapit. Next maybe is drugs. Dahil pwede naman bayaran ng mga drug lords yung mga, di ba? Pwede naman. Tiniyak naman ng PNP na mananagot ang responsable sa naganap na pagsabog. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.
At samantala magbibigay ng 2 million piso reward ang Davao City Government para sa makapagbibigay ng impormasyon at ikadarakip sa mga taong nasa likod ng pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City. Mula sa Davao City, may report si Victor Cosare. Live. Yes, Victor. Lakay, nagkasundo ang City Government of Davao at ang grupo ng mga local businessmen na maglabas ng tig 1 milyong pisong pabuya upang mabilis na maresolba at mapanagot sa batas ang mga responsable sa nangyaring pambobomba noong Biyernes sa isang night market sa Rojas Avenue. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, nagdesisyon ang mga negosyante na magbigay din ng reward money dahil apektado ng insidente ang kanilang kabuhayan. Ayon sa alkalde, 1 milyong piso ang ibibigay sa makapagbibigay ng pagkakakilanlan sa taong may kagagawan ng pagpapasabog at 1 milyong piso naman sa makapagdadala o makapagtuturo sa kinaroroonan nito upang maaresto ng mga otoridad. Samantala, pinapapalitan din ng City Mayor ang pinuno ng Davao City Police na si Police Senior Superintendent Michael John Dubria at si Task Force Davao Chief Colonel Henry Robinson matapos ang nangyaring pambobomba sa lungsod. Ayon sa alkalde, wala siyang kwestiyon sa kakayahan ng naturang mga opisyal pero isang normal na hakbang ang pag-alis sa kanila sa pwesto matapos ang bombing incident kung saan 14 ang nasawi at 67 ang sugatan. May kapalit na sa pwesto si Colonel Robinson pero tumanggi muna ang City Mayor na pangalanan ito habang wala pang napipiling ipapalit kay Dubria dahil ayaw ng alkalde sa mga opisyal na nasa shortlist na ibinigay ng PNP at ayaw naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa gustong ipalit ng alkalde. Ayon kay Mayor Duterte, nagkasundo sila ni PNP Chief na muling magbigay sa kanya ng shortlist sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Samantala, hinihikayat naman ng alkalde ang Special Task Group na nag-iimbestiga sa Davao Blast na ilabas ang artist sketch ng itinuturong person of interest upang makatulong sa paghahanap sa mga responsable sa krimen. Lakay, pag-uusap naman ay seguridad, patuloy pa rin nagpapatupad ng mahigpit na seguridad ang mga otoridad sa buong Davao City. Katunayan, dito sa lugar na ating kinatatayuan ngayon, ang area na ito, papasok na ito mismo doon sa Davao City proper at merong itinalagang checkpoint dito ang PNP. Kung makikita nyo sa aking likuran, ang sistema na ginagawa dito ng mga pulis, yung lahat, pinapahinto yung lahat ng mga public utility vehicles na dumadaan dito sa lugar, yan man ay UV Express, yan man ay bus, pinapahinto dito. At ang kaibahan sa pagkakataong ito, after nangyaring bombing incident, yung mga pasahero ng mga public utility vehicles na yan ay pinabababa. Saka nagsasagawa ng thorough check yung mga pulis sa loob ng bus, tinitingnan din yung mga bagahe ng mga pasahero at kung wala namang nakikitang kahina-hinala, hinahayaan na makaakyat muli sa sasakyan yung mga pasahero at pinapadiretso na yung biyahe ng sasakyan. Yang ganyang mga checkpoint, lakay, nakakalat yan sa iba't ibang strategic areas sa buong Davao City. Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare, live mula po sa Davao City. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of National Defense ang dumaraming bilang ng Chinese vessels sa Scarborough Shoal. May report si Mirasol Abogadia. Humihingi ng paliwanag ang Pilipinas sa China kaugnay ng namataang pagdami ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal o Baho di Masinloc na nasa 123 kilometro lamang ang layo mula sa Zambales. Sa larawang kuha ng Philippine Air Force nang magsagawa ng surveillance flight sa Scarborough Shoal noong Sabado, makikita ang hindi bababa sa 10 Chinese vessel sa lugar. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, bagaman walang senyales na nagsasagawa ng dredging, ay posibleng ibang aktibidad naman ang isinasagawa ng mga ito na aniya ay nakakabahala. Yun talaga ang gusto nilang gawin, na napipigilan lang sila kasi binabalaan din sila ng mga Amerikano na huwag nung gagawin yan. At saka nandun lang sila, nagpapakita lang sila para masanay tayo siguro na nandun sila palagi. Mamaya nandyan na yung mga dredgers nila na magkagawa ng islands. Ayon kay Secretary Lorenzana, na ipaabot na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa issue at hinihintay na lamang ang sagot ng mga ito. Hindi ko pa nakakausap ulit si Secretary Yasay. Siguro baka itong susunod na mga araw makikita na natin kung may reply sila kasi ipakita doon sa Chinese ambassador na ito na yung nakikita namin, anong may
anong paliwanag ang gusto namin magkaroon ng paliwanag kung bakit napakaraming barko hindi naman coast guard nandyan. Dagdag pa ni Secretary Lorenzana, hanggang ngayon ay hindi pa rin makapangisda ang mga Pilipino sa lugar dahil pinipigilan ang mga ito ng Chinese Coast Guard. Umaasa naman ang kalihim na matatalakay ang tungkol dito sa gaganaping ASEAN Summit sa bansang Laos ngayong linggo. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang umalis si Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon upang dumalo sa 29th ASEAN Summit na idarako sa Vientiane, Laos. Ito ang kauna-unahang biyahe ni Pangulong Duterte sa ibang bansa mula ng mahalal na presidente noong Mayo. Mula sa Davao City, may report si Janice Inhente live. Magandang tanghali sa iyo, Janice. Yes, magandang tanghali. Waila, ngayong araw na aalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Laos upang dumalo sa 29th ASEAN Summit kung saan nakatakda silang mag-usap ni US President Barack Obama. Kahapon kinansela ng Pangulo ang kanyang biyahe sa Brunei dahil sa naganap na pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes. Bandang alas 4 mamayang hapon inaasahang aalis ng Davao International Airport ang eroplano ng Pangulo na maghahatid sa kanya sa Vientiane, Laos. Unang makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Laos. Bukas nga formal nang magsisimula ang ASEAN Summit at ang bilateral meeting ni Pangulong Duterte at US President Obama. Nakatakda ring i-turn over sa Pilipinas ang chairmanship sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Bukod kay Obama, may 8 pang world leaders ang inaasahang makakapulong ni Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila ay manggagaling pa ng China na dumalo sa G20 Summit sa Hangzhou. Yan muna ang update live mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Janice Inhente mula sa Davao City. Susunod sa C-News. MMDA nakikipag-ugnayan na sa local government units para sa pagpapatupad ng Unified Traffic Violation Penalties. Ang isang 2 taong gulang na bata na hinostage sa Albay na iligtas. Sa pagpapatuloy ng C-News, nakikipag-ugnayan na ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa ipapataw na Unified Traffic Violation Penalties sa bawat lungsod. Mula sa Pasig City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Flor, nakikipag-ugnayan na nga ang Metro Manila Development Authority sa mga lokal na pamahalaan para sa planong pagpapatupad ng Unified Ticketing at Penalty System sa bawat lungsod na isa rin sa mga nakikitang solusyon upang maibsan na matinding traffic dito sa Metro Manila. Layo ng naturang hakbang na gawing mas disiplinado ang mga motorista at maiwasan ang kalituhan sa batas trapiko na ipinatutupad sa iba't ibang lugar sa NCR. Sa panayam ng UNTV News kanina kay MMDA General Manager and Acting Chairman na Tim Orbos, inihayag nito na inuumpisahan na ng MMDA ang pakikipag-usap sa mga alkalde ng bawat lokal na pamahalaan upang magkaroon ng isahang sistema sa batas trapiko na dapat pairalin maging ang multa na ipapataw sa mga motorista. Kabilang nga sa mga lungsod na nakausap na ng MMDA ang Pasay, Taguig, Navotas, Caloocan, Muntinlupa at Las Piñas. Sa kasalukuyan nga ay magkakaiba ang umiiral na regulasyon sa traffic depende sa ipinatutupad na ordinansa sa mga lungsod. At sakali nga maaprobahan ang panukalang emergency powers para kay Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa MMDA, mas magiging mabilis ang proseso sa pagpapairal ng Unified Ticketing at Penalty System. Flor? Joan Nano, nagulat mula sa Pasig City. Sinasailalim na sa deliberasyon ng House Appropriations Committee ang 28.6 billion pesos na panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources para sa 2017. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribojo. Live. Yes, Nel. Floor, mataas ng 6 billion pesos ang 2017 panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources na nagkakahalaga ng 28.6 billion pesos. Napapaloob sa panukalang budget ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyon Duterte. Ay kay DENR Secretary Gina Lopez, ilang mga reforma ang ipatutupad ng ahensya.
tulad na lamang ng pagpapatupad ng mining standards, partikular na ang pag-adapt ng go-no-go zones kung saan tutukuyin ang mga lugar kung saan maaaring magmina. Sa kasalukuyan ayon sa kalihim, nakapagsuspindi na sila ng 10 mining company dahil sa hindi pagsunod sa pulisiya na responsible mining. Target rin ng DNR sa taong 2017 na palakasin ang programa sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kagubatan, gayon din ang Environmental Protection Program. Floor? Del Mariboc, nagulat mula sa House of Representatives. Suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang panukalang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Wyla. Tinalakay nga ngayong araw sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang panukalang pag-aamyenda sa Bank Secrecy Law. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Amado M. Tentangco Jr., humihingi sila ng otoridad sa Kongreso upang mas madali nila matignan ang mga bank account na nakikitaan ng irregularidad o anumang aktibidad na maaring labag sa batas. Sa ngayon kasi ay nahihirapan sila na mag-trace ng mga pupuntahan ng pera mula sa illegal activities dahil sa strict na bank secrecy law sa bansa. Dagdag pa ni Governor Tentangco, marami bansa na ang nagtanggal ng bank secrecy law kaya't maaari nahihikayat na sa ating bansa itago ang mga illegal na pera mula sa mga questionable transaksyon. Sumasang-ayon naman ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pag-amyenda ng batas dahil mas mapapadalian niya ang kanilang investigasyon sa mga kaso. Ayon naman kay Senator Cheese Escudero na siyang chairman ng komite, malaki ang posibilidad na susugan nila ang pag-amyenda na nasabing batas. Pero kailangan anya ay siguruhin na magagamit sa tamang paraan ang gagawing pagbabago sa bank secrecy law at hindi ito maabuso. Kabilang sa mga naiisip nila ay tanggalin na nga sa exemptions ng batas ang lahat ng government officials and employees upang mas madali silang ma-lifestyle check ng gobyerno. Samantala, lalagyan naman ng mga specific conditions ang batas para naman sa mga pribadong individual. Ayon pa sa senador, sa halip na amyendahan ng bank secrecy law ay maaari rin sila magpasa ng batas kung saan ire-require na ang lahat ng government officials at employees na magpasa na rin ng waiver para tignan ang kanilang mga bank account kasabay ng kanilang pagpapasa na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN. Pagdating naman sa usapin ng droga, iminungkahi naman ni Senator Escudero na bukas din siya sa pagsasama sa predicate crimes ang mga kaso ng droga upang mas madali ma-resistan ng law enforcement agencies katulad ng AMLAC at PDEA. Pero anya, dapat ang Anti-Money Laundering Council ang bibigyan ng Kongreso ng dagdag na kapangyarihan upang tignan ang bank accounts ng mga drug suspects at hindi ang PDEA. Samantala, Wyla, sisimulan na sa susunod na linggo ang pagdinig naman o yung meeting ng Technical Working Group ng komite kung saan pag-uusapan na ng detalyado ang mga posibleng amendments sa bank secrecy law. Wyla? Maraming salamat sa Joyce Balancio mula sa Pasay City. Samantala, ipinahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na itutuloy nila ang investigasyon sa paglaganap ng droga sa Bilibid sa kabila ng isinasagawang disinformation campaign laban dito. At mula naman sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Yes, go ahead, Roderick. Wyla, magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng DOJ sa paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid prisons sa kabila ng umano'y disinformation campaign. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, patuloy pa rin silang nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa illegal drugs trade sa Bilibid. Sa unang pagkakataon ay ilalabasaan nila ang hawak nilang mga testigo sa gagawing pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos itanggi ng dating empleyado ng DOJ na si Edna Bogs Oboyes na nagbigay siya ng sinumpang salaysay na nagdadawit kay dating sekretary at ngayon ay Senador Laila de Lima sa operasyon ng illegal na droga sa Bilibid. Itinanggi rin ni Oboyes na sa kanya ang bank account kung saan idineposito ang 24 million pesos sa kanyang pangalan noong 2014. Iginit naman ni Aguirre na ang kampo ni de Lima ang nasa likod ng disinformation campaign upang iligaw ang kanilang investigasyon. Ayon pa sa kalihim, nais lamang ng kampo ni de Lima na masira ang kanyang kredibilidad upang magmukhang katiwa-tiwala ang senadora. Wyla? Maraming salamat sa Roderick Mendoza mula sa Maynila. At sa iba pang mga balita, pauunahan ngayong araw ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang command conference ng mga opisyal ng Philippine National Police Region 3 sa Camp Olivas sa Pampanga.
mula sa Camp Olivas, Pampanga. May report si Joshua Antonio live. Joshua. Tayo magandang tanghali ngayong araw ay magsasagawa ng command conference ng Philippine National Police Region 3 dito sa Camp Olivas sa Pampanga. Kasama si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Ayon sa pamunuan ng PNP Regional Office Police 3, pangunahing pag-uusapan ng pagpapaigting ng seguridad sa mga matataong lugar dito sa Central Luzon. Ito ay bunsod ng naganap na pagbobomba sa Davao City noong Biyernes. Dito sa Pampanga, papaigtingin ng PNP ang seguridad sa mga malalaking mall, palengke at ang Clark International Airport. Nakisa rin si De La Rosa sa 115th Police Service Anniversary Celebration. Binigyan ng mga parangalang ilang mga opisyal ng PNP dito sa reyon dahil sa pagtupad at pagkatupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din ng pagkilala ang mga media organization dito sa reyon, kabilang na ang UNTV dahil sa pagsuporta nito sa kanilang mga programa at advokasya. At yun muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik kayo, Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio mula po sa Camp Olivas, Pampanga. Sa ating police report na iligtas na ang 2 taong batang lalaki na hinostage sa isang pampasaherong bus sa Albay. Mula sa Naga City, may report si Alan Manansala live. Alan. Lakay, magandang tanghali. Nasa Lumbis Rances General Hospital na ngayon ang 2 taong gulang na batang lalaki na biktima ng hostage taker sa Panpiti Highway sa Barangay Ilaor Norte sa bayan ng Uwas, Albay. Ayon sa ulat, nagsimula ang hostage drama bandang 1:00 ng madaling araw matapos sumakay ng ang hostage taker ng kinilalang si Dagila Balanon, 48 years old, sa Raymond Bus na mula sa Alabang, Muntinlupa patungong Masbate. Ayon sa ina ng bata na hostage, tumabi sa kanila si Balanon na taga Masbate. May problema umano si Balanon sa kanyang live-in partner na matapos na maikwento ang kanyang pinagdadaanan ay hinablot na nito ang kanyang anak. Bukod sa bata, kabilang din sa hinostage ni Balanon ang isang mag-asawa na kinilalang sina Rodel at Mary Grace Escala. Gayunpaman, mabilis na nakatakas ang mag-asawa. Tumagal ng mahigit sa 8 oras ang hostage drama bago naagaw ng mga pulis ang nakatutok na kutsilyo ni Balanon. Laking pasasalamat naman ng ina ng bata kay Police Inspector Domingo Tafel ng UWAS PNP dahil hindi nasaktan ang kanyang anak maliban sa mga tinamo nitong gasgas sa muka. Sa ngayon ay nakakulong na sa Municipal Police Station ng UWAS ang nasabing sospek. Yan muna ang latest dito sa Bicol Region, Lakay, Marahay na Naudto. Maraming salamat, Alan Manansala mula sa Naga City. Susunod sa C-News. 30 Filipino workers na manoy ginigipit ng pinapasukang kumpanya sa Kuwait na nawagan ng tulong sa pamahalaan. World number 1 tennister Serena Williams umusad na sa round of 16 ng US Open. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit sa 1,000 residente na paglingkuran sa libreng medical mission sa Norzagaray, Bulacan. Nagbabalik ang C-News. Umusad si Serena Williams sa round of 16 ng US Open sa New York. Ito ay matapos na talunin niya si straight sets si 47th rank Johanna Larsson ng Sweden 6-2, 6-1. Isang milestone ang naitala ng world number 1 dahil sa kanyang panalo kay Larsson. Dahil sa panalo, nalampasan ng 34 years old na tennister ang record ni Martina Navratilova at naparehasan naman si Roger Federer sa most Grand Slam victories ng lalaki o babaeng tennister. Tatangkain ni Williams na makuha ang pang 308 panalo sa kanyang laban kay Yaroslava Shvedova ng Kazakhstan na pinadapa naman si Zhang Shuai ng China 6-7, 5 sa round of 4. Naigil ni Paul Casey ang final hole upang manguna ng 3 stroke matapos ang third round ng Deutsche Bank Championship sa Massachusetts. Tinapos ng Englishman na si Casey ang third round na 5 under 66 para sa 15 under total. Pumangalawa kay Casey si American Brian Harman na nagsumite ng 68 para sa 12 under samantalang isang round na lamang ang nalalabi sa torneo.
13 beses nang nagwagi si Casey sa European Tour at 1 beses pa lamang na nananalo sa US Tournament. Sa kabila ng magandang performance ni Casey, hindi ito miyembro ng European team sa Ryder Cup na idaraos ngayong buwan dahil nag-resign ito bilang miyembro ng European Tour. Nag-resign siya para makapag-concentrate sa PGA Tour. At sa labas ng bansa, pinagbabawalan na ng mga magulang sa Singapore na lumabas ng tahanan ng kanilang mga anak dahil sa banta ng Zika virus matapos magsimula na ang week-long school break sa bansa ng nakaraang Sabado. Nais ng mga magulang na mabawasan ang paglabas-labas ng bahay ng kanilang mga anak upang makaiwas sa banta ng Zika virus. Payagan mang makalabas ng bahay ang mga bata ay binibigyan nila ang mga ito ng mosquito patches at insect repellent sprays. Sa ngayon ay umaabot na sa 242 na ang kaso ng Zika virus sa Singapore. 30 overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa Kuwait ang humingi ng tulong sa pamahalaan dahil sa munoy ginagawang panggigipit sa kanilang pinagtatrabaho ang kumpanya. Narito report ni Mylene Soriano. Lumapit po kami sa Embahada ng Pilipinas dito sa Kuwait. Humihingi po kami ng tulong sa ating mahal na Pangulo. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang 30 Pinoy canine handler sa Kuwait. Ito ay dahil hindi umano sila binigyan ng pagkakataong makapagbakasyon simula nang sila'y magtrabaho sa kumpanya. Kaya naman, umabot na ng 4 hanggang 8 taon na hindi nila nakakapiling ang kani-kanilang pamilya sa Pilipinas. Noong Mayo ay kinansila ng kanilang kumpanya na Eastern Securities ang kanilang kontrata at simula naman noong Abril ay hindi na rin umano sila pinasahod. Yung main office, maraming sinasabi, maraming rason na keso kulang ng tao, hindi ka pwede magbakasyon. Marami po kaming hindi na re-receive pa rito na yun po ang nilalaban namin dito sa Kuwait. Sa kasalukuyan ay naisampa na sa Ministry of Social Affairs and Labor ang kanilang kaso na hinawakan ng isang Kuwaiti private legal firm. Nagpaliwanag naman ang legal office na may hawak ng kanilang kaso. Their case is ongoing now in court regarding the compensations and indemnities and salaries and stuff. You see, the Ministry of Social Affairs treats each case individually, okay? And the department cannot handle 30 cases at the same time. Ayon sa abogado, hawak niya ang mga pasaporte ng mga nagrereklamong Pilipino, ngunit hindi pa maibigay dahil pinoproseso pang mapa-extend ang mga expired ikama o residency para mahinto na ang 2 KD per day na penalty. Ayon umano naman kay Labor Attaché Attorney Cesar Chavez, hindi na maaaring makialam ang embahada sa kaso dahil mayroon na silang abogado. The embassy didn't want to cooperate with us. Why? Because they are sympathizing with Eastern Securities. It's clearly, I don't know whether you heard it or not, there are some people, Filipinos, who brought them here, also tried to make them sign papers and receive cash money and things like that, which I was against. Why? Because that will waive away their rights. Sinisikap ng UNTV News na kunin ang panig ng Philippine Overseas Labor Office at nagpasabi ito na inaayos na lamang ang tamang oras upang ibigay ang kanilang paliwanag hinggil dito. Umaasa ang ating mga kababayang ito na sana ay mapagtuunan din ng pansin ng pamahalaan ang kanilang kalagayan gaya ng ginagawa nitong tulong sa ibang Filipino workers sa Saudi Arabia. Mylene Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Umaabot sa 13,000 ang nagprotesta sa Paris, France dahil sa dumaraming bilang ng Chinese nationals na napapatay at nabibiktima ng pagnanakaw sa bansa. Isinagawa ang protesta matapos na masawi ang isang Chinese textile designer at sa may 27 turistang Chinese na ninakawan at tinirgas habang papasakay sa isang bus. Noong nakaraang linggo, 27 Chinese tourists ang ninakawan at inatake ang driver ng sinasakyang taxi patungong airport. Dahil dito, pinangangambahang bababa ang bilang ng mga Chinese luxury shoppers sa Paris. Mahigit 1,000 residente ng Barangay Bigte sa Norzagaray, Bulacan ang napaglingkuran ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Naritong report ni June Soriao.
Laking pasasalamat ni Aling Mila Aguinaldo, presidente ng Barangay Bigte, Norsagaray, Bulacan, sa isinagawang libreng medical mission na bahagi ng advokasya ng UNTV na serbisyong kasangbahay. Isang linggo na ring may sakit si Aling Mila at ang 4 nitong anak. Ngunit dahil sa kakapusan ng pera ay hindi niya kayang maipagamot ang mga ito. Kaya naman ang mabalitaan ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International mula sa bulubunduking lugar ay naglakad sila ng mahigit 1 oras para lamang makapagpakonsulta sa doktor. Bali 5 po yan kasi yung isa po nung nakaraan linggo sinugod ko rin po yun sa ospital. May UTI po daw tsaka sa baga nga po. Labis naman ang kaligayahan ng 75 anyos na si Lola Angelica Olivares nang makapagpa-ECG ito at mabigyan ng gamot para sa sakit sa puso. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, talaga si Lord napakabuti. Talagang pangarap ko magpapatina ako, sabi ko, baka ko mamamatay na ako ha. Oo, naisip ko na, hinahanda ko ng sarili ko. Eh, hindi mamakpagtingin, wala naman kasing ganyan. Dito libre, ay tuwan-tuwa ako. Maging ang alkalde ng Norsagaray, Bulacan ay napaglingkuran din sa medical mission dahil sa natanggap nitong libreng salamin sa mata. Talaga naman po walang kadudud-dud at napakarami pong natulungan ng mga residente dito po sa Barangay Bigte. Kahit ako nga po, no? Hindi inaasahang pagkakataon na wala po yung salamin ko. Pero dumating po itong medical mission ng UNTV. Ito nga po ang salamin, suot ko na po. Aki brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason. Sa araw pong ito ay isang pakilala at malaking pasasalamat. Umabot sa mahigit 1,700 residente ang napaglingkuran sa medical, optical, dental, libreng x-ray, electrocardiogram at gayon din ang nabigyan ng libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat ang kapitan ng Barangay Bigte dahil marami ang natulungan sa 16,000 residente. Ito ang ika-4 na pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa lugar. Nag-request po ako dahil talaga pong ako'y nagpapasalamat dahil sa aking pong termino. Yung UNTV na po talaga ang malaking nagme-medical mission dito sa aming lugar. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat na kahit na malayo itong aming lugar ay narating po ninyo. At ito po nakita ko po talagang napakarami pong suportan talaga. Kompleto po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.